pala si Binibining Laika May Bago. Ngayon, narito po kami upang ipakita o ipagdating sa inyo ang usapin na kasalukuyang piliran nyo. At ang napili namin ay ang pagsabay sa uso ng wika Filipino. Ngunit bago tayo dumako sa ating usapin, inaanyayahan ko muna ang bawat isa sa kanila na magpakilala. Maaari nyo. Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Binibining Sugar Glory Balares. Ako nga po pala si Rene Lindito sa ulo. Ako nga pala si Ira May Amosta Amoroso. Ako nga pala si Binibining Marilyn Vidal. And si Binibining Annie Banos. Ako si Ginoong Blanco. Yun, dadako na tayo sa introduksyon ng aming narinig sa puso. Sa panahon ngayon, kung ating oobserbahang mabuti, hindi natin maitatanggi na parte na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang pagsasalita ng Ingles. I love you, sarang hey, tiam. Mga salitang napakaromantikong pakinggan. Napapakilig ang isang tao kapag naririnig ang mga salitang ito. Salitang pinauso at nagmula sa iba't ibang bansa, iba't ibang tradisyon at paniniwala. Bansang alam na ng lahat, pero ang wikang Filipino, kilala niyo rin ba? Sa aking napapansin, mas nabibigyang pansin at tingin ang karamihan ang mga salitang nabanggit kaysa sa mga salitang pinagmulan nito. Ngunit bakit nga ba tayo nagsasalita at bakit natin inaaral ang pagsasalita ng ibang lingwahe, partikular na sa Ingles? Para ba makapamunta sa mundo? Para ba mas maging madali ang pagtalastasan natin sa mga linuhan? Dahil mas maraming aplikante ang kinukuha ng mga kumpanya kapag ikaw ay ihasa sa Ingles? Oo nga, tama ang mga dahilan na yan. Subalit hindi rin natin maikakaila na dahil sa kagustuhan natin maging ihasa sa Ingles, ay nakakalimutan na natin ang salitang wika natin. Sa ating kagustuhan na makasabay sa pagbabago o uso, mas pinag-aaralan pa natin ang mga wikang banyaga kumpara sa wika natin. Ang iba pa nga ay nahihiyang magsalita ng Filipino dahil ito raw ay cheap o wala sa uso. Upang mas lalo pa nating malaman at magkaroon pa tayo ng malalim na pangunawa o kolorito, narito ang dalawang panig ng mag-aaral upang magbigay ng suhestyon o opinyon ukol sa ang pagsabay sa uso ng wikang Filipino. Para sa akin, ang pagsabay ng wikang Pilipino sa uso sa ating makabagong panahon ngayon ay hindi na may kakaila na ang paggamit ng social media ay naging isa sa mga pangunahing hilig at bagay na ginagamit ng mga tao. Kapansin-pansin rin ang mabilis na paglaganap ng impluensya ng social media sites sa buhay ng mga Pilipino ngayon. Katulad na lamang ng iba't ibang social media sites kagaya ng Facebook, Twitter at Instagram na kung saan nagagamit nila sa pagbabahagi ng kanilang mga opinion at paniniwala. At nagiging progresibo at dinamiko ang wikang Pilipino dahil sa mga kabataang nabibilang sa Generation Z na madalas gumamit ng internet. Ayon sa lingwistika, ang sakop ng Generation Z ay babad na sa internet. Maraming mga salita ang nanganganak, patunay na nagbabago ang wika sa bawat yugto ng kasalukuyan. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang unti-unting pagbabago ng panahon ay unti-unti ring pagbabago ng paggamit ng wikang Pilipino. Sa paggamit ng mga social media sites, particular na ang Facebook, kapansin-pansin na ang wikang Pilipino ay hindi na nagagamit sa tamang paraan. Sapagkat may mga salitang tuluyan na nakakalimutan at kung minsan ay iba na ang mga pagpapakabutan. Sabi nga, ang wikang Filipino ay kagaya ng mga gamit sa katawan. Sumasabay din ito sa uso kahit nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating wika. Patuloy nitong pinag-uugnay ang mga Pilipino kahit saan man kahit anuman ang kanilang kalagayan. Bakit? Sapagkat ang wika ay daluyan ng kaalaman, karunong at ng katunungan. Ito ay daluyan ng komunikasyon. Kahit may mga ayaw sa bagong estilo ng wikang Pilipino, hindi ito maaaring ikumpul sa isang bansa. Hindi natin kayang ikulong o itago ang wika. Ayon sa inaakala nating gustong gamit ng mga salitang nakakaloon nito, sa ayaw man natin o sa gusto, may sariling hukay ang wika at magbabago ito ng magbabago. Sang-ayon sa kalikasan nito na hindi makukontrol ng ilang mga tao
Gayunpaman, may mga akibat at babala ang pagsikat ng mga bukabularyong hango sa mga tao. Ang maling paggamit ng wikang Pilipino ay kinakailangang bigyan pansin ng mga Pilipino sapagkat ito ay maaaring makasanayan ng karamihan na posibleng magdulot ng pagkalimot ng nakararami sa tamang paggamit ng ating wika. Bukod pa rito, hindi may salin sa susunod na henerasyon ang nararapat na paggamit at paggalang sa wikang Pilipino. Sa makatuwid, inaanyayahan ang lahat na maging matalino sa paggamit ng wikang iba't ibang social media sites sapagkat ito ay nagsisilbing reflection at pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa buong mundo. Nawawala na din daw sa sirkulasyon ang hindi paggamit ng ilang salitang Pinoy ay halintulad ni national artist for literature Virgilio Almario sa pera na nawawala sa sirkulasyon. Ayon sa kanya, hindi naman namamatay yon, kaya lang hindi nagagamit, hindi in currency. Sabi mo, higit na akma na gamitin ng salita na may kinalaman sa modernong panahon at mas naunawaan na mas malaking bahagi ng populasyon. Kabilang sa marahil sa pagbabagong ito ang pag-usbong ng ilang salita na alikha ng mga ilang pangkat ng ating lipunan. Tulad ng Bekimon, ng mga gay at mga tinatawag na mga Jejemon. Ang sabi pa ni Almario, parang fashion lang yan, uso-uso. Kapag hindi nagbago ang lengguwahe at hindi sumusunod sa uso, namamatay ito. Sinabi pa ni Almario na buhay ang wika kapag nakasasabay ito at bumabagay sa tawag ng panahon. Paliwanag mo, natural lang na sa mga pangkat na ito, mag-imbento ng sarili ng salita para hindi mo nawaan ng iba. Hindi naman daw ito dapat ikabahala dahil kung tutusin, maaari pa raw makatulong ang mga ganitong nauusong lingwahe sa pagpapayabong ng wika kapag lumaganap at natanggap ng marami. Pagbago man ang bokabularyo ng mga Pinoy sa paglipas ng panahon, maluma man ang ilang salita dahil may bagong uusbong, patunay lamang ito ng buhay at masigla ang wika. Paliwanag naman ni Prof. April Perez ng University of the Philippines, Filipino Department, malaki rin ang nagagawa ng teknolohiya at modernisasyon sa paggamit ng ilang salita. Maraming salamat sa inyong mga sumisyon. Ngayong alam na natin ang opinyon ng magkabilang panig, tumako na tayo sa pangkalahatan. Tunay ngang marami nang nagbago sa paggamit natin ng wika. Ito ay dahil sa mas binibigyan natin ng pansin ang mga nauusong salita at ito'y patuloy na sinasabayan. Kung iisipin natin, mismo tayong mga kabataan, ang unti-unting nagpapabago ng wikang ating kinalakhan at mga naging bahagi ng ating kasaysayan. Bilang isang kabataan, hindi mali na makiuso o sakyan ang mga ganitong laganap na mga salita o paraan ng pakikipag-usap. Ngunit ating sikapin din na bigyang halaga ang ating wikang pinag-isnamin, ang wikang Filipino. Para sa kaalaman ng lahat, mas magandang gamitin natin ang wikang Filipino dahil ang wikang ito dumaan pa sa maraming proseso. Kaya bilang isang mabuting Pilipino, maipagmamalagay mo ito sa pamamagitan ng paggamit araw-araw. Ang patuloy na paggamit, pagtangkilik at pagmamalaki sa sariling wika ay isa lamang na simbolo ng pagpapamalas ng pagmamahal sa ating kultura, kasaysayan at bayan. Tayong mga kabataan ang susunod sa yapak ng mga nagdaang henerasyon. Kaya naway sa ating mismo pagmula at makita ang malawak na pangunawa sa tunay na halaga ng paggamit at pagmamahal sa ating sariling wika at nang maibahagi natin ito sa mga susunod pang mga panahon. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa Panginoon.